Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Itong si Marcoleta, hindi pa nga nagsisimula ang hearing ang trial sa Senado. Medyo alanganin na ang mga sinasabi nitong si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, hindi niya daw alam kung anong basis bakit sinusulong yung impeachment na yan. Sabi ni Marcoleta. Kaya pagdating daw niyan sa Senado, malamang ki-questionin na naman ni Marcoleta yung basis pa lang ng impeachment. Parang katulad nung nakaraan, 'di ba? Nung nakaraan nung February, yung impeachment noong 2025, ganun din ang kinuha ni Marcoleta. Kini-question anong basihan ng impeachment. Sabi ni Senate President pro tempore Ping Lacson, gagawin na naman ni Marcoleta yan. Sigurado na. Kaya sinabihan niya daw si Senate President Soto, maghanda. Sabi niya, SP, maghanda ka dyan kay Marcoleta. Ganyan na ang gagawin na naman yan. Ki-questionin na naman kaagad niyan. Taka sinabi naman ni Marcoleta hindi niya raw maintindihan ano ang basis at sinusulong yung impeachment na yan. Kaya sabi ni Senate President pro tempore Ping Lacson, sinabihan niya daw si SP Soto, si Senate President Soto, maghanda ka, SP Soto. Kasi yan, alam na natin kung anong gagawin niya ni Marcoleta. Ki-questionin na naman niya ng impeachment, ang basis ng impeachment. O kaya ngayon pa lang, naghahanda na rin si Soto at si Lacson, nag-aaral na daw sila. Nagsasailalim na sila sa crash course sa criminal procedure para hindi sila maano nito ni Marcoleta. Kasi syempre magiging mayabang yan. Gagamitin ang pagkaabogado niyan. Syempre hindi naman papayag si Lacson at si Soto, ganyan-ganyan na lang. Kahit naman abogado yan si Marcoleta, hindi naman yan papayag si Lacson. Si Lacson pa. Kaya nga ngayon, ang sabi ni Lacson, kung ganyan ang style ni Marcoleta na ang style ni Marcoleta ay ki-questionin ang basis ng impeachment, bakit sinulong ang impeachment ng Kamara? Bakit nakalusot sa Kamara ang impeachment? Sabi ni Senador Ping Lacson, pagka ganyan, sasabihan ko si Marcoleta, dun ka na lang sa defense team. Ba't hindi ka sumama dun sa defense team? Masyadong garapal na yung ginagawa. Alam nyo mga kabunyog, asahan natin na ang mangyayari dito sa impeachment na ito, talagang pag nagkaroon ng trial, ang impeachment, pagdating sa Senado, magiging matindi talaga yan. Yung labanan ni Marcoleta sa ni Lacson sa Blue Ribbon, madadala yan hanggang sa impeachment trial. Lalo pat siyempre si Sara Duterte ang nakasalang dyan. Siyempre ipagtatanggol at puprotektahan niya ni Marcoleta. Siyempre naman si Senador Ping Lacson hindi naman papayag yan na bastos-bastusin sila ni Marcoleta. Kahit naman abogado yan, hindi papayag yan sila Senador Ping Lacson at Senate President Soto. Kaya sabi nga ni Senador Ping Lacson, kapag ganun daw ang ginawa ni Marcoleta, sasabihan niya, ba't hindi ka na lang doon sa defense team? Ba't hindi ka sumama sa defense team? But may usapan pa about impeachment. Ang hirap na nga ng buhay ngayon dahil may crisis. So, hindi nyo pwedeng talikuran yung ganong obligasyon nyo na nasa Constitution. Constitutional duty ang nakalagay ng forfeit yun, diniscuss din namin yun Anong gagawin pagka dumating dyan? Wala tayong choice forfeit So, meron nga kami isang kasama sa minority, nagpapahayag na babarahin niya na hindi pa nagsisimula trial magkukusya na ng kung ano. Sabi ko kay SP, pagandaan mo na rin yan. Sabi ko, may nakausap ako ng isang retired justice, anong pinakamagandang argument kung sakaling meron na naman manggulo para i-question yung naging basis ng impeachment o yung articles, simple lang, one word lang yung sagot Ano po? Constitution. Pero hindi tama na may senador na this early kino-question na po yung testigo. Hindi, meron. Hindi. Narinig na rin natin yun. Pero yung sasabi ko yung senador na naghahanda na raw siya para bago raw magsimula yung trial, paghahandaan na
Yung kukwestiyonin niya na yung ano yung naging batayan, ano yung naging basis. Kaya tinimbrihan ko na si SP Soto. Sabi ko, medyo paganda mo ikaw yung presiding. Siyempre, ikaw ang magro-rule. Pwede po ba yun? Binigyan ko na rin sa kanya yung tip. Kaya nga yun ang paghahandaan. Kasi siyempre, hindi naman abogado si Senate SP. President. Ano? Letter M Pero, ba yan, Senator? Oo. Natawa? Ano naman matter of record. Si Senator Marcoleta, meron na siyang pahayag na gano'n eh. Sabi niya, bago magsimula ang trial, kukwestiyonin ko na yung batayan. Anong basis? Talaga. Oh. Nung mapanood ko yung kanyang segment na yon, nagtanong na ako sa kaibigan kong retired justice. Sabi ko, may plano palang ganun eh. Katunayan, nagre-request ka rin ako ng crash course eh. Si SP, nag-undergo siya ng crash course ngayon eh. Para sa yung rules of court, revised rules of criminal procedure. Kasi kailan maganda siya eh. Pero sir, kapag Sabi ko, ako rin eh. pag ginawa ni Marcoleta, hindi ba maka-question niya yung kanyang pagiging senator judge kung siya ba'y Bias na pagiging agad, bias? Oo, di ba? Depende how he will present it. Baka lumabas pursuit, baka doon sa defense, baka sabihin na lang namin, doon ka na lang maupo. Di ba Kasi ang paglilinaw nga naman ni Senador Ping Lacson, bakit ngayon pa lang marami na silang mga kasamahan ng senador, lalo na itong si Marcoleta, na linalabas na kaagad ang kanilang pagiging pro-Sara. Dapat hindi. Hindi sila dapat lumabas ang pagka-pro-Sara nila kasi judge sila eh. Magiging silang huwes sa impeachment court, sa impeachment trial. Bakit ngayon pa lang ganyan na ang mga statements ni Marcoleta? Bias na kaagad eh. Ganon din si Amy Marcos. Di ba sabi ni Amy Marcos, ang komentaryo ni Amy Marcos doon sa kay Madriaga, sabi ni Madriaga, sinungaling ka Madriaga. Ganito ba ang ito bang mga tulad ni Madriaga ang magiging testigo sa impeachment sa Senado? Kumbaga dapat sa parte ni Amy Marcos, hindi siya nagko-comment ng ganon kasi magiging siyang judge eh. Ganon din itong si Marcoleta. Kaya nga lang wala tayong magagawa sa mga yan eh. Pero winarningan na ni Senador Ping Lacson eh. Ang warning ni Senador Ping Lacson, sabi niya, pagka ganyan ang ginawa ni Marcoleta, sasabihan niya daw ito, doon ka na lang sa defense team. O bakit hindi ka ang ginagawa mo para ka ng defense team eh. O ba't hindi ka na lang maging parte ng defense team? Oo nga naman Kaya mga kabunyog, sa totoo lang, pag nangyari talaga itong impeachment sa Senado, makakakita tayo ng matitinding bakbakan. Matitinding bakbakan dito. Kasi ang gagawin ng mga senador na kakampi ni Sara, pipilitan talaga nila, lalo na si Marcoleta. Si Amy Marcos, Marcoleta, pipilitin talaga nila. Mas magiging garapal ito kaysa nung panahon ni Estrada. Di ba nung panahon ni Estrada, may mga senador din nakakampi si Estrada. Pinagtatanggol nila sa ERAP. Ayaw nilang pabuksan yung ayaw nilang pabuksan yung ayaw nilang pabuksan yung envelope. Kaya yan mga kabunyog, yung mga senador na yun tulad ni Tessie Aquino Oreta, garapal. Pero hindi naman kasing bastos nito nila Marcoleta. Itong sila Marcoleta, tingin natin pagdating nito sa trial ng impeachment ni Sara, magiging mga garapal din to. Pero yun na nga, naghahanda na rin si Senador Ping Lacson at si Senate President Soto kasi alam niya na ang magiging ugali at ang mga gagawin nito nila Marcoleta. Ngayon pa nga lang, ang banat na ni Ping Lacson kay Marcoleta, mag-defense team ka na lang. Hindi ka kasi para ka ng abogado ni VP Sara ay magiging kang impeachment judge sa impeachment court. Tapos ganyan, bias ka na kaagad, hindi maganda. Wag ka nang maging judge, maging defense team ka na lang. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, yan yung nangyayari ngayon. Ito mga kabunyog, ito, magiging mainitan talaga itong hearing na ito, itong trial na ito ng impeachment ni Sara.
magiging mainitan ito. Pero sa isang banda rin, ewan lang natin kung si Escudero magiging mayabang pa rin. Dati kasi, di ba, ang yabang-yabang ni Escudero, nung nakaraang taon sa impeachment ni Sara, ang yabang-yabang ni Escudero eh. Ewan natin ngayon kung ganun pa rin. Ha? O baka naman medyo magbago na siya kasi sa dami naman ng mga kontrobersyang kinakaharap niya. Nakakahiya yung mga kinasasangkutan niya mga anomalya. Tapos ngayon magyayabang pa rin si Escudero sa impeachment ni Sara. Kasi noon, ang yabang niya, di ba? Pinapakiusapan na ng taong bayan na mag-proceed na ang trial, forthwith, ayaw niya. Hindi daw siya mapapasunod. Kung ano daw gusto niya, yun daw masusunod. O ngayon, natanggal siya sa pwesto. Iwan natin kung pagdating sa impeachment trial, ganun pa rin itong si Escudero. Si Cayetano, ganun din. Mayabang din yan noon. Ewan natin ngayon. Malalaman natin yan. Pero maganda naman kay Senate President Soto at Senador Ping Lacson, naghahanda na daw sila, mga kabunyog. Hindi daw sila papayag na parang paikot-ikutin sila dahil hindi sila mga abogado. Hindi. Magtutulungan sila, sabi ni Senador Ping Lacson saka Senate President Soto. Patatakbuhin nila ang impeachment ng maayos. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.